I-share ko lang po sa inyo mga boss amo itong ating motor na G6S S150 tungkol sa sprocket, dahil nagpalit tayo ngayon ng sprocket at kauwi lang natin galing mag testing ng 1647 na sprocket, and gabi na tayo naka-uwi. At ito, sinulat na natin ang ratio ng mga sprocket na pwede natin ikabit sa ating motor para lumakas ang hatak o kaya maging smooth at makatipid na rin sa gasolina. At ano mga ba ang magandang sprocket para sa ating motor. Ayan. Unahin muna natin sa sprocket ng ating motor na G6S S150. Ang kanyang stock sprocket ay 15:45. Ito ang kanyang ratio, 3.00. Pagdating nga pala mga boss amo sa sprocket, kailangan malaman natin kung ilan ang ratio ng ilalagay natin na sprocket. Bali, ang gagawin lang dyan, itatype mo lang 45 divide 15, tas ito na ang kanyang magiging answer, 3.0. Ayan, i-divide lang siya, 45 divide 15, tapos ang kanyang ratio 3.00. Tapos pagdating naman sa pag add o pagbawas ng sprocket, ay malaki ang pagbabago ng ating motor. Kung sakaling bawasan mo yung T sa front o kaya sa rear o dadagdagan, bali ang mangyayari dyan mga boss, kapag dito sa engine sprocket ka nagbawas, katulad nito 15, ginawa mo siyang 16, bali hihina ang kanyang hatak, kasi ang mababawas sa kanya ay 19. O kung gagawin mo naman itong 14, bali lalakas naman ang kanyang hatak, magiging 3.19. Kasi ano to, 19 dito sa engine, dagdag o kaya bawas, 19 ang kanyang ratio. Kung sa rear sprocket mo naman babawasan o kaya mag-a-add ka ng T sa sprocket sa rear, halimbawa ganito 45, gagawin mong 46 o kaya 47, ang magiging ano niyan sa bawat add mo ay ito 0.6 or 0.7. Kung babawasan mo siya, gagawin mo siyang 44 para mas magandang takbo, magiging smooth, ay ito ang kanyang naibabawas sa ratio niya. Katulad dito 3.0, ngayon ginawa mo itong 45, ayan ang kanyang mababawas o kaya magiging add. Ito laging tatandaan natin, sa engine ay 910, mag-add ka dyan o kaya magpalit ng sprocket, 19 ang ano nyan. Tapos dito naman sa rear sprocket ay ito 0.6 o kaya 0.7. Kung mag-add ka man dyan ng isang ngipin o magbabawas ng isang ngipin, ayan ang mababawas dyan o kaya idadagdag 0.6 o kaya 0.7. And dito na tayo sa ratio ng ating motor na G6S S150. 15:45 ang stock, tapos 3.0. Ayan. Kapag ginawa mong 44, magiging na lang ang kanyang ratio, 2.93. Gaganda na ang kanyang takbo, magiging smooth. Kaya lang yung hatak niya, yung torque niya ihina dahil nga sa 2.93 na lang, hindi na siya 3.0. Bali, kaya nga pala natin to nagawa na i-share dahil na rin sa pag natin kung paano ba natin kung baga mauunahan sa madaling salita ang Rider FI na sim lang naman din ng full stock ng ating motor.
Katulad sa rider, ang kanyang sprocket ay 3.38 by 14 o 38 1438 ito. 1438 ang kanyang ratio ay 2.71. Halos magkasim lang naman sila ng engine ng ating motor na Suzuki G6S. Kaya lang yung sa atin, ito 3.0. Masyado siyang mataas, kumbagay mabagal dahil nga sa malayo ang kanyang diferensya kumpara dito sa 2.71. Mahihirapan tayo makasabay dyan sa Rider FI dahil dito sa ating ratio na mataas. Kumbagay malakas ang hatak, kaya lang nagiging mabagal dahil nga sa kanyang ratio ay mataas kumpara dito sa 2.71 lang ang sa Rider. Ibig sabihin mas mabilis ito. Mas mabilis siya makasibat lalo na sa stoplight kaya sa arangkadahan kasi nga magaan lang. Ayan, 2.71. Bali ang ginawa natin dito para makasabay tayo, itong 3.0 binabaan natin ang ratio. Ang ginawa natin dyan, nagpalit tayo ng ratio na ito 16:46. Ito na ngayon ang nakakabit sa ating motor na 16:46. Ang kanyang naging ratio ito 2.87. Mas malapit na siya kumpara dito sa 2.71. Ito 2.87, tapos dito naman sa Rider FI ay 2.71. Kaya dahil na rin sa malakas ang power ng ating motor, hindi pa naman natin na obserbaran sa ngayon, pwede na siyang pwede na malaki na ang posibilidad na maiwan natin ang Rider FI dahil na rin sa bumaba na ang ating ratio. Kumbaga gumaan na ang takbo ng ating motor, medyo bumilis na dahil na rin dito sa kanyang pagbaba ng ratio. Ayan. Bali ang naging resulta dito sa 1545, ang nangyari dyan, nabawasan ng 2 T. Naging parang na yan 1543. Ayan. Hindi rin natin pwede mga boss gagawin 1647 kasi mataas pa ang kanyang ratio ay 2.94. Ito ngayon ngayong gabi ang tinesting natin na sprocket. Nang nakaraan ito 1646, magandang magandang hatak niyan, magandang takbo. Tapos yun nga, may nakasabay tayo dito sa ganitong sprocket. Sniper na 135, 60 plus bore. Tapos sniper na 150 na may karga, yun hindi nakaabot sa atin. Tapos yung sniper na 135 ay madalas tayo noon dati maiwan. Nang ito pa ang gamit natin na sprocket. 1545 madalas tayo maiwan. Na nagpalit tayo ng 1646 dahil nga bumaba na ang kanyang ratio, bumilis na ang takbo ng ating motor. Yan. Tapos mayroon na rin tayong dyan na kasabay na Inmax na may karga. Ito ang ating gamit na sprocket 1646. Dati ang gamit natin ito 4515, hindi tayo nakaka-forma doon sa Inmax. O kaya ang gagawin natin, mag-a-add tayo, mag-add ka, itong 45 gawin mong 46 o kaya 47 tapos 15, mas tataas ang ratio niyan, mas babagal. Kaya hindi natin yan papalitan ng mas malaking sprocket para lumaki ang ratio kasi ang mangyari dyan, babagal lang. Ayan. Kaya naman natin to sinabi na
1646 at 1647 dahil magkaano lang siya, magkalapit lang dahil minsan din ito lang ang available na sprocket. Kung ito ang gagamitin mo na 47, 1647, ito ang kanyang magiging ratio. 2.94. Bale ang ano niyan, nahibawas lang yan sa T ng 1545 ay isang ngipin lang. Ayan, 6. 0.6. Kaya naging 2.94 ang kanyang ratio. Bali ito, medyo mabagal pa ito na 1647, medyo mabagal pa yan dahil mataas-taas pa ang kanyang ratio. Dito bumilis ang ating motor sa 1646 2.87. Kung papalitan mo naman ito ng sprocket, gagawin mo naman itong 1645, ay mas bababa na yung ano nun, ratio. Magiging ano na lang ang kanyang ratio, 2.81. Magiging 81, hihina na ang kanyang power. Kumbaga hihina na yung kanyang hatak. Di katulad dito sa Rider FI na 2.71, magaan lang yung ano niya, yung frame o yung buong FI, yung buong motor. Magaan lang kasi. Pag dito natin yan ikinabit na 2.81, 2.71, mahihirapan, babagal ang ating motor. Pag bumaba, kung lalapit pa rito sa 71, 2.71 ang ating ratio o kaya mas bababa pa rito sa 2.71, mas babagal naman din yung ating motor. Ihina na ang kanyang hatak. Ito naman, ito 1437. Ito sa ano to? Pwede ito ito ang madalas na gamit ng Rider FI ito. 1437, tapos 1436, 1434, ito ang kanyang magiging ratio. Pag ito naman ang ginamit ng Rider FI na mga sprocket 14, 37, 36, 34 ay bababa ang kanyang ratio. May posibilidad dyan na hihina na yung hatak ng kanyang motor. Sabihin na natin taas ang ano niya, magandang top speed niyan. Pero magiging resulta niyan dahil nga sa mababa na, hihina na yan mga boss ang hatak niyan. Kapag nagkabit sila ng sprocket na 14, 34, 36, 37. Kasi ang kanyang stock ay 38, 14, 2.71. Tapos ito naman sa sniper, madalas gamit ng sniper. Yan. Ang stock yata ng sniper 46, 14, 14, 46. Ayan. Ang taas ng kanyang ratio. Ito 14, 46. Ang ratio niya 3.28. Sa atin nga na malaki ang bore 62, tapos dual overhead cam pa, nahihirapan, mabagal yung 3.0. Mababa lang kanyang ratio kumpara dito sa sniper na gamit niya na sprocket. Sa atin nahihirapan pa tumakbo yung 3.0, is mas lalo na dito sa sniper dahil ang sprocket niya 46, 14 o kaya 47, 14, 14, 47 o kaya 14, 46. Ayan ang tataas ng ratio niya. Kaya nagiging siya, mabagal. Ayan. Ang maganda rito gamitin sa Sniper 155 para lang sa akin, pero hindi pa naman natin na-try. Bali magbabawas tayo ng T sa rear.
Kung medyo mabagal, babawas ka ng isang T sa rear sprocket para gumaan-gaan, bumilis kunti ang takbo. Kasi kung ang stock mo ay 46, gagawin mong 47, ayan, mas lalong tataas yung ratio niya. Magiging siya, 3.34. Mas babagal siya. Yung feeling na mararamdaman mo, sabi pa nga nila ay patay daw yung 6 ng sniper. Kaya dapat daw gagamitin mo ay 1446. O natin yan, yung sabihin na lang natin mararamdaman mo na yung hatak ng 6 gear. Pero ang mangyayari dyan, mas babagal yan. Kasi nga sa taas ng ratio niya eh. Yan. Okay lang siguro kung mag-bore up ka o kaya mag-ECU. Pwede. Pero kung stock lang naman din, all stock, ay sprocket lang. Sprocket lang ang gusto mong palitan. Dahil yun naman ang mas madali. Ang gagawin mo lang dyan, kabitan mo na lang ng 1546 para bumaba ang kanyang ratio. Magiging siya, 3.06 ito. Bali wasan mo muna yung isang T sa rear sprocket. Kapag medyo mabagal-bagal pa, gawin mong ayan to. Halimbawa ang stock ang nakakabit ay 47, medyo mabagal, gawin mong 46 para bumaba ang kanyang ratio. Mula sa 34 3.34 maging 3.28 na lang. Ito. Kung medyo mabagal pa, di gawin mong 45 para ang kanyang ratio ay 3.21. Kaya lang ang nagiging problema kasi dito kapag nilitan mo yung rear sprocket, yung chin, kadena, pwede gumasgas sa swing arm. Kaya kailangan mo din yan i-compute, i-divide mo rin kasi kapag nagliit ka ng engine sprocket o rear sprocket, yun nga, pwede may posibilidad na yung maabot ang ating swing arm. Ayan. Tapos dito naman 1545, pag nagbawas ka ng T, magiging 2.93. Tapos sa 1546, ayan, 3.06. Basta mo lang yan mga boss amo, i-compute mo lang, gamit ka lang ng calcio, lagay mo lang 45 divide 15, tapos ayan na 3.0. Pero lagi natin tatandaan, kung tayo mag-add o magbabawas sa engine sprocket, ito ang kanyang magiging bawas o kaya magiging add 19. Malaki ang malaki ang pagbabago ng takbo ng iyong motor dahil nga sa bilis niya ng binaba o kaya tinaas, 19. Kung sa rear sprocket ka lang magbabawas, ito lang ang niyan. Bawas ka lang muna, gawin mo lang munang 44. Ito ang mababawas niyan. Ratio 0.6. Pag naging 43 naman yan, ito naman ang niyan, magiging bawas. Bali 6, 12 na o kaya 13. Ayan. Kasi yan ayan. Pag nagbawas ka ng isang T, 0.6 ang bawas. Pag dalawa, 0.12 ratio. Yun lang mga boss amo. Maraming salamat sa panonood sa ating video.